This is really is it. Hello, watching from Japan. Hello. Ito. Ito na ha. Wait. Yeah, tama yun MJ, yung sinabi mo Wait kanina. muna, sir. Hintay mo na, sir, ha? I-send ka naman. 160,000 Yolanda housing project sa Tacloban ang naipatayo ng Duterte administration. Ilan? 160,000 Yolanda housing project. Sa exclusive interview ng SMNI News kay former National Housing Authority NHA General Manager Marcelino Escalada, kinontra nito ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos na walang nagawang programa ang mga nagdaang administrasyon sa mga biktima ng Bagyong Yolanda sa Tacloban. Nagsilabasan na ang mga tao na merong ebidensya na pwedeng isampal sa mga taong nagpakatang fake news. 160,000 Yolanda housing project sa Tacloban. Eto na. Manood tayo and I'm sure excited na kayong makinig. Ready na ba? Begin. Maraming salamat po sa pagkakataon. Doon po kami galing, sir, kanina, no, sa housing po dito sa Tacloban. And we discovered na yung pala yung housing program ni former President Duterte sa mga biktima po ng Yolanda. Libre pala yung binigay, sir. Can you explain yung mga programs po natin sa housing sa past administration? Yeah, tama yun MJ, yung sinabi mo kanina, no? That the total housing target of Yolanda na validated by the different LGUs in the whole of I think nine provinces, from all the way from Samar, Leyte, all the way it goes out to Palawan. The total figure was 205,000. Okay. Yung 205,000 na yan, MJ, ang nangyari is it was funded in the amount of around 60 billion more or less. Because yung pabahay was given an indicative cost of 290,000 pesos per unit, house and lot. So it was supposed to be recoverable kasi from the time of Pinoy, when they approved the total target, the assumption was dapat i-recover siya. Pero pagdating ni PRRD, this is one thing that we recommended to him. Sabi namin, Mr. President, disaster housing ito. Wala nang pangbayad ang mga tao and therefore, together with Cabsec, Johnny Vasco and myself, we recommended na dapat i-full grant na siya. Meaning, dapat libre na. So walang babayaran at walang binabayaran yung mga tao na awardees natin in the Yolanda Housing Project. And we started to distribute the titles already to them during our time. Wow! Sir, for the record, during the 6 years of former President Duterte, nasa ilang libong pabahay, sir, ang naipatayo po dito sa Tacloban at sa mga biktima po ng Yolanda? I take pride, MJ, in the production and accomplishments of NHA upon the leadership of former President Mayor Rudy Duterte. Umabot tayo ng more or less 160,000 ang ating naipatayo. Grabe. At saka awarded ito ng mga tao out of the 205,000. Meaning, ang housing naman, MJ, ang period dyan is between 3 to 4 years. Permitting pa lang in Tacloban, in Leyte, in Palawan, in Tinagat, mahirap kumuha ng permits doon. At saka yung peace and order in some other provinces, medyo mahirap. So it took us for a while na magkaroon ng traction. But nevertheless, we are very proud of our figure. 160,000. We accomplished all of this. Nasa record yan ng COA, MJ. Nasa record yan ng DBM. Nasa record yan ng task force. So, ano yan? this is putting the record straight. Na talagang we did our part. And, ano yan? Naka-record lahat. Lahat recorded. 160,000 houses ang naipamigay at libre ito. Libre. Spell the word libre. L-I-B-R-E. Hindi vangag. O ano to?
Gawa-gawa lang ni Marcelino Escalada, former General Manager, National Housing Authority. They suggested to Pangulong Duterte na itodo na natin ito para hindi na ito masagasa or maano ng mga baha. Dapat kanang house na flood safety siya. Ganon. Hindi na ako makapagsalita kasi I was so excited. Ngayon lang natin nalaman. Naging hambogero ba si Duterte sa panahon niya? Naging hambogero ba? Sabi niya, ito yung accomplishment ko. Tingnan nyo. 160,000 houses na mamigay ko. Ako lang to. Na ganun ba si Duterte? Ngayon lang ito lumabas. Kung blessing in disguise yung komento ni Bongbong Marcos. Kasi naugkat lahat ng nahanap kung ano ang dapat mahanap at mabulgar with the R, itong 160,000 housing project na naipamigay na sa mga constituents. Diba? It's God intervention na malaman natin ito. Kasi pag wala, in fairness magpapasalamat tayo sa statement niya. Well, there is also an advantages sa kanyang statement. Kasi nabuko. Ang buko ko, nabubuko. Ang daming nagawa ni Duterte sa Tacloban. 160,000 houses. Ganon siya. Let's move on. This was a continuing process actually, MJ. In fairness kay President Pinoy, they were the ones during their time started putting up the budget already for Yolanda. At saka tinuloy lang natin during our time the last 6 years. Sir, sa Duterte administration, ilang libong pabahay po ang naabutan ninyo na ginagawa ng Pinoy administration? Sa Pinoy administration, remember MJ, the Yolanda happened in 2013. Towards the end of the year na yan. Walang pondo yon. It was only in 2014, 1 year after, na may pondo. So even that first year, 2014 at saka 2015, everything was procurement pa lang at saka permitting. May initial performance at saka production ng Pinoy administration. At that time, nag-procure sila ng something like around 30,000. At saka tinuloy natin yun. Tinuloy natin. And over the last 6 years, from 2016 to 2022, naka-perform tayo close to 160,000 na talagang tinapos natin. In-award natin, full grant pa siya with all of the documentation such as the titles that we distributed to the people of the victims of Yolanda. See? Sir, recently may statement si current Philippine President Bongbong Marcos na in the past 2 years daw yun pala nag-start yung tunay na mga rehab efforts dito sa Yolanda and na swipe yung Aquino and Duterte admin as the housing chair of the past administration. Anong masasabi mo doon, sir? I should like to believe that the information probably is not accurate. And therefore, probably the information and the data or there was a misinformation on the part of the responsible persons giving information to our President Bongbong Marcos. Kawawa naman si Bongbong. In fairness naman sa Pinoy administration, we take pride, MJ, we take pride of the 85% accomplishment of the two administrations, galing kay Pinoy as well as kay President Rudy Duterte. Diba? Ganito ang tao na talagang nirespeto niya. Galing, start from Pinoy, 30,000, hanggang kay Duterte, 160,000. Sabi niya, baka yung kay BBM na tanggap na mga istorya, yung information ay
hindi konkreto, hindi gawa-gawa lang. Grabe naman, gawa-gawa lang. Pumunta ka sa Tacloban kasama si Duterte, nagpa-epal ka doon. Nakita mo kung ano ang ginawa ni Duterte tapos hindi mo alam. Ano to, tulog? Ay, pasensya na, natulog ako. Tulog lang. Tapos kung tanungin ka, walang nagawa. Ngayon lang mag-start ang Yolanda Rehab. Wow, ang galing. Ikaw na. Ni Rudy. The the figure probably, I suspect, the figure probably that our current president was talking about is the remaining 15%. The remaining 15% of something like 15% lang pala. 30,000 na lang. 30,000 na lang of the 205,000 target. Yun probably ang sinasabi niya na umpisahan nila. Of course, My gosh! This is so ulaw-ulaw. Nakakahiya. 15% na lang ang tatapusin nila. Tapos inangkin pa? How dare you? How dare you? You're getting into my nerves. Grabe. 15%? Gusto pang 100% na sila lang daw ang nakatapos? Ganun na ba ang kalakaran ng gobyerno ngayon? I need to admit that I am the one, the only one hero of the Yolanda victims. Wow, galing. Kayo na. Kayo na talaga, oy. Sino pang mananalo? Hindi kayo nakaupo. Natural. Kukunin mo lahat. Diba? Ganon. O, makinig kayo. umpisahan nila because that was the time within which yung budget ng DBM was also released in 2022, 2023 at saka 2024. But in fairness to PIRA administration and PRRD, on board ako doon. Ako ang nandun sa lahat ng 9 provinces, something like around close to 190 Wow. LGUs. All the way from Samar, Gaywan Samar hanggang lumabas si Yolanda sa Yolanda Corridor na tinatawag natin in Palawan. 85% ang accomplishment ng Duterte administration. Wow, 85%. Documents, Lakpak na. MJ would tell. Maraming photos, maraming mayors. In fact, I went to Iloilo, to Tacloban, to Leyte, to Palawan, to Dinagat, to talk to the governors themselves and the mayor themselves. Kasi si Mayor naman MJ ang nag-identify ng mga beneficiaries through the LIAC. So sabi namin, since the LIAC, the Local Interagency Task Force ng LGUs, nag-identify ng mga beneficiaries, we might as well link up with the mayors and the governors and award. Anyway, libre naman ito as declared by our former President Rudy Duterte. Sir, yung mga units po na na-produce under Duterte administration, ito yung mga livable na mga bahay, ano? Hindi ito yung gawa sa Coco Lumber, saka gawa sa Ano to? manipis na Kulamber, plywood na Lene? pag sinuntok mo Lene na kulamber? di ba? Tatagos yung kamao mo sa kabila. Your thoughts on that, sir? Yeah, in fairness, MJ, sa ginawa ng Duterte administration, talagang maganda. It will be self-serving on my part, MJ, to be telling the people of Tacloban na maganda yung nagawa natin. In fact, may labeling ako doon eh. Merong old Yolanda and the new Yolanda. Oh. The old Yolanda was the ones procured by the Pinoy administration. Wala na tayong magawa doon. Kasi using the old style, the old design, the old dimension, and the old model. In the Duterte administration, we improve our housing design as well as our housing dimensions. Lumaki na siya at saka gumanda. And people of the beneficiaries, all the way from Gaywan Samar to Palawan, have been very positive in their comments. Oy, i-share nyo to. I-share nyo ang videong ito para isampal natin sa mga pasneya, sa mga kokak. Make sure ha, kayong lahat nanood ngayon. Ilan ba nanood? 283. I-share nyo ito. Malaking issue to. Ito ay katotohanan. Ito ay lebak-lebak with evidence, with truth. I-share nyo ang videong ito. Oo. Para isampal natin ba? 15% lang pala. Tapos, hindi matapos-tapos 2 years? Grabe. Aabutan pa ng 2 years? Tapos sinabi pa niya, we need fundings? Wow. Di ba sinabi niya, we need fundings? Wala. Sabi ni BBM, yung interview niya, we need fundings. 15% lang pala ang kulang.
Tapos feel na feel niya, I can feel it. O, ganon. Imik siya. Naka-tiles na yan, MJ, ha? Wow, Yung the tiles! remaining 45,000 that we procured under the Duterte administration using the new design, maganda na at saka malaki. Wow, Sir, in tiles! behalf po sa Yolanda Recovery Efforts ng former administration, what is your message to the current Philippine President and your message to the public? In fairness sa tatlong administrasyon na lumipas, we have the Pinoy administration, we have the PRRD, and the current administration. We just look at the figure. Good. Let the people reveal and let the Good. people testify Good. of the production and accomplishments made by the Pinoy administration and the Duterte administration. Correct. Ang sa akin lang is that people of Tacloban, hardly and badly hit by Yolanda, can very well tell naman, MJ, kung anong nangyari dyan. Very good. So it will be again self-serving on the part. Let the people speak. Let those who have been benefiting from the services of the Duterte administration tell the stories for themselves. Correct. With that, Okay, kayo. O, kayo ha. O, papipiliin ko kayo. Sa tatlong administrasyon, sino ang may malaking kontribusyon sa Tacloban? Pinoy, Duterte, Marcos. O, nasabi na dito, former ano to? Sino to? Si former, ang pangalan niya dito. Hanapin natin para hanapin natin ha. Para ano, para klarong-klaro nga. Nasaan ba ito? Ito, si former General Manager, National Housing Authority, Marcelino Escalada. Sabi niya, bahala na ang tao. Nakikita naman ng mga tao kung sino talaga ang nagmamalasakit, nagbigay ng totoong paggalinga sa mga Yolanda victims. O kayo ang pahusgahin ko. Sino? Sino? Sino sa tatlo? Pinoy? Buti pa si Pinoy ilan ba ka Pinoy? 30,000. Pero old style ang binigyan ni Pinoy. Diba? Si Pangulong Duterte, ipinagpatuloy niya hanggang 85% ang na-achieve nila. Tapos 15% lang pala ang kulang na lang. Diba? Tapos sabihin pa niya na, we're just starting the Yolanda Rehab and we need fundings. Pera na naman. Fundings na naman. Naku. Grabe. In fairness ha, at least may nagawa si Pinoy. 'Di ba? 'Di ba mga kabibig?